Royal Malaysia Police. Dito tayo sa mission. The Royal Malaysia Police committed to serve, protect, and nation to work partnership with community in maintenance of law orders. Vision. A leading enforcement agency, integrity, and committed component work within community. Ito tayo sa Royal Malaysia Police logo. Insignia. The flag and the insignia of the Royal Malaysia Police has blue-colored background which symbolize the Malaysia masses. Moon and Star. The moon and star symbolize Islam as the official religion of Malaysia. Paddy flower. Paddy flower is represents to paddy rice and staple food Malaysian and signifies national priorities. Sa tiger head tayo. The tiger head has symbolized courage, strength, and spirit of RMP. Trees symbolize brave and the fighting spirit of police. Ilang sword symbolize strength, power, and rightness of the police to protect the nation. Dito tayo sa RMP, historical background. Ang Malaysia ay may pwersang pulisya noong unang panahon pa noong ika-15 siglo sa Sultanato Malacca. Ang Temenggung ang pinuno ng pulisya. Kinukulong ang mga kriminal, nagtatayo ng mga kulungan at ang halubalang ay mga mandirigmang panghari. Ang bendahara ang naghuhukom ng mga kaso kapag ang sultan ay wala. Tinatag ng mga Portuges ang pamamahala ng kapitan ngunit natalo sila ng Olandes noong 1641. Pinanatili ng mga Olandes ang sistemang ito at natatag ang Burgerground. Pinamumunuan ng mga Olandes may miyembro ng lokal. Ang mga pinuno ng nayon ay patuloy na gumagawa ng gawaing pulisya. Itinatag ng mga Ingles ang isang makabagong pwersang pulisya noong 1807. Karamihan ay ang mga opisyal na Ingles nakuha nito pamagat na Royal Panghari noong 1958. Noong 1963, nagsama ito sa ibang pwersa para maging Royal Malaysia Police. Pangharapang pwersa pulisya ng Malaysia, kabilang dito ang pwersang pulis ng Singapore hanggang sa kalaan nitong noong 1965. RMP Department and organizational structure of Royal Malaysia Police. Apart from the three department involves in an administration, management department, humahawak ng lahat ng operasyon ng pamamahala, logistic and technology department, namamahala sa mga supply, kagamitan at infrastrukturang panteknolohiya. Number 3, Integrity, Security, and Public Orders Department. Tinitiyak ang katapatan ng organisasyon, seguridad at kaayusan ng publiko. The RMP have 7 department involved in crime prevention, crime investigation division. Nagsasagawa ng pagsisiyasat sa mga karaniwang krimen. Number 2, Narcotic Criminal Investigation Division. Nagsasagawa ng pagsisiyasat sa mga kriminal na may kaugnayan sa droga. Number 3, Internal Security and Public Orders Department. Nagpapanatili ng panloob na seguridad at kaayusan ng publiko. Number 4, Special Branch. Nakikitungo sa impormasyon at mga bagay na may kaugnayan sa pambansang seguridad. Number 5, Crime Prevention and Community Safety Department. Nakatuon sa pagpigil sa krimen at pagpananatili ng kaligtasan ng mga komunidad. Number 6,
Commercial Crime Investigation Department nagsasagawa ng pagsisiyasat sa mga krimen na may kaugnayan sa pananalapi at negosyo. Number 7, Traffic Enforcement and Investigation Department nagsasagawa ng mga batas tropiko at nagsasagawa ng pagsisiyasat sa mga insidente sa trapiko. Rank and position. Pangkat Pulis, Beraha, Malaysia. Dito tayo sa mga insignia ng mga officer. Ang pinakamataas ay ang Inspector General Police, may 3 dahon, simbolo ng PDRM. Chris at parang sumusunod dito ay ang Deputy Inspector General Police. Ito ay may 2 dahon naman. Ang pinakamababa dito ay sa Official Officer. Ang pinakamababang ranggo ay Probationary Inspector. Ito ay may simpleng bar. Siya ang pinaka-entry level na official sa PDRM. Sa mga hindi officer naman, ang pinakamataas ay ang sub-inspector, pinakamababa naman ay constable, wala itong insignia. Dito tayo sa mga uniforms nila. Itong una ay ginagamit nilang pang-araw-araw na uniform. Pangalawa ay ang ceremonial or parade uniform. Ginagamit nila ito pang parade at pang official events. Plus naman, itong light blue at khaki uniform, ito yung ginagamit ng mga trainees nila. Ito yung mga suot nila during their trainings or march drills. Naman tayo sa mga baril nila guys, meron ditong pistol. Ito yung karaniwan nilang dinadala pang self-defense. Meron ding MP5, malaking baril na ginagamit nila para sa mga special na operasyon. Meron ding sniper pang malayuang target at meron ding M16 A1 ginagamit ng mga sundalo para sa kanilang tungkulin. Pulapul is the oldest police academy in Malaysia and the primary training institute for Royal Malaysia Police. Ang Pulapul ay may 7 na branch. Ito ay ang Pulapul Jalan Simarak, Kuala Lumpur, Pulapul Bukit Sentosa, Rawang, Pulapul Air Hitam, Negeri Sembilan, Pulapul Sigamat, Johor, Pulapul Langkawi, Kedah, Pulapul Dungun, Terengganu, Pulapul Kuta, Kinabalu, Sabah, and Pulapul Kuching, Sarawak. The police trainees will be guaranteed to have a job and will be trained for 6 or 9 months. Sa unang 2 to 3 months nila ay maisasabak sila sa physical training para na rin sila ay maging disiplina at para mai-prepare sila para sa kanilang mga gawain. Sila ay mag-aaral din tungkol sa mga safety at first aid, pagsusulit at monitoring. Ito naman ang mga seminars. Una ay ang crime prevention seminars. Sa prevention pa lang, malalaman na natin na ito ay tungkol sa mga pagpigil sa mga krimen bago pa man ito mangyari. Pangalawa ay ang community policing seminars. Ito ay pagsasanay tungkol sa pakikipagtulungan sa komunidad. Layunin din nitong palakasin ang relasyon ng mga pulisya at ng mga mamayan upang mas epektibong masugpo at maiwasan ang mga krimen sa mga lokal na antas. Pangatlo naman ay ang Law, Ethics, and Human Rights. Ito ay ang edukasyon tungkol sa batas, etika at karapatang pantao. Tinitiyak nito na ang mga opisyal ay kumikilos ng naaayon sa legal na balangkas. May mataas na pamantayan ng moralidad at ginagalang ang mga karapatan ng bawat individual. Itong next ay nakatutok sa seguridad at kaligtasan, security and intelligence. Mga seminar na seguridad at intelihensya, saklaw nito ang pagtitipon at pagsusuri ng mga impormasyon, pagtukoy sa mga banta sa seguridad at pagbuo ng mga plano upang maprotektahan ang mga tao at ari-arian. Traffic and Road Safety Seminars. Ito ay ang mga pagsasanay tungkol sa kaligtasan sa mga traffics o sa mga kalsada para ito sa mga nagpapatupad ng batas trapiko at tumutulong sa mga pag-unawa sa mga regulasyon at aksidente sa kalsada. Specialized Unit Seminar. Itong seminar ay para sa mga special na unit. Ito ay mataas na antas na pagsasanay na nakatuon sa mga partikular na tungkulin tulad ng SWAT, K9 units o investigasyon ng partikular na krimen.
Additional information lang, ang headquarters ng Royal Malaysia Police ay sa Bukit Aman in Kuala Lumpur. Ayon sa Police Act 1967, andito ang mga pangunahing layunin ng Royal Malaysia Police. Mababasa naman natin sa ating mga module, andito ang mga ilang layunin ng Royal Malaysia Police. Noong January 16, 2014, ang kauna-unahang naging babaeng komandant ay sina Haria Husin, 57 years old mula nung maitatag ito noong 1904. Dito din si Nor Miswari na nahuli sa Sabah noong November 23, 2001 kasama ang kanyang mga 6 na tauhan dahil sa ilegal na pagpasok sa Malaysia. Hanap siya ng Pilipinas noon dahil siya ay ang namuno sa isang rebelyon na hindi nagtagumpay. Kaya binalik siya ng Malaysia sa Pilipinas noong December 2001 para harapin ang kanyang kaso. Ang Mimali incident naman ay nangyari ito sa liblib na lugar noong November 19, 1985. Ang mga minister ay nag-utos ng 200 na pulisya para palibutan ang lugar na ito. Bahay na ito ay tinitirahan ng humigit kumulang 400 tao na pinamumunuhan ni Ibrahim Mahmud, also known as Ibrahim Libya.